Dear Tita El, sabi nila ang unang sweldo mo raw, ang hindi mo pinakang malilimutan. Pero hindi ko inaasahan na sa kakaibang paraan ko pala siya laging maaalala. Ako po si Ayana, 23 years old. Ilang buwan pa lang akong graduate pero pakiramdam ko ang tagal kong nasa survival mode. Ang hirap pala ng mundo ng adulting. Paulit-ulit akong nag-aayos ng resume, iniinda ang rejection emails, at kung minsan, halos mawala na po ng pag-asa. Pero tiniis ko ang lahat ng yon. Sa mga panahong yon, halos wala na akong oras sa ibang bagay. Pero buti na lang at ramdam ko ang suporta ng long-term boyfriend ko. Kaya noong natanggap ako, o noong natanggap ko ang unang sweldo ko, ang saya lang sa pakiramdam. Parang meron na po akong napatunayan sa sarili ko. Naisip ko agad, gusto ko itong i-celebrate kasama siya. Sa lahat ng hirap at lungkot na pinagdaanan, siya ang unang sumusuporta sa akin. Ang laging nagsasabing, kaya mo yan, tuwing meron akong interview. Kaya nagplano po ako ng munting date. Gusto ko siyang naman na siya ang sumaya. Gusto kong ipakita na kahit naging busy ako, siya pa rin ang mahalaga sa akin. Pero isang araw po bago ang plano ko, nagulat ako nang makatanggap ng simpleng text mula sa kanya. Aliana, sorry. Ang labo eh. Walang paliwanag, walang closure. Hindi ko maintindihan. Akala ko okay kami. Akala ko masaya siya para sa akin. Duda ng mga kaibigan ko baka matagal na niyang balak pero hindi niya masabi. Pagkatapos ng 5 taong relasyon, kahit papaano, deserve ko naman sigurong marinig ang totoo. Paano ko haharapin ang adulthood na ngayon pa lang nagsisimula kung ang akala kong kasama ko sa paglalakbay, iniwan na ako sa umpisa pa lang. Gumagalang, Aliana. Aliana, bata ka pa? 23 ka lang. I'm gonna give you 10 years. When you're 33, matatawa ka na lang dahil ginanyan ka ng jowa mo of 5 years. When you reach the age of 33, you'll be more mature. And I'm sure, kapag binabalikan mo yung una mong sweldo, though masakit at may hugot, maiisip mo na it was probably meant to be. Gusto mo ba ganyan ang kasama mo, iniiwan ka sa ere? 'Di ba? Wala nga kayong flight, iniwan ka sa ere, te. And sabi mo, walang closure. Gusto mo malaman, deserve mo na malaman kasi 5 years kayo magkasama. Bakit pa? Kung ayaw niya magpaliwanag, mahirap pilitin ng taong ayaw. So hayaan na lang natin. Siguro, in time, malalaman din natin ang dahilan kung bakit. I know it's much easier said than done when I tell you that it's time to move forward and heal and concentrate doon sa iyong trabaho at yung unang sweldo mo, imbis na yan jowa mo na 5 years mong kasama, mga magulang mo na lang. Sa mga magulang mo ibunton ang unang mong sweldo because you owe it to them. Mas masarap gastusin ang unang sweldo sa pamilya. Hayaan mo muna yung jowa mong walang Biglang ganon. 'Di ba? So, walang closure? Actually, meron. Hindi lang sa paraan na gusto mo. May closure nung sinabi niyang, sorry, ang labo na. Yun na yung closure. May closure, pero sa paraan na hindi mo ine-expect or hindi mo gusto. Walang paliwanag, totoo. Pero isang araw, malalaman mo rin ang dahilan kung bakit ayaw na niya.
Why is it still important for you to find out when he has already left? When he has already chosen to leave you? Why is it still important? Para mas madagdagan ba yung pain na nararamdaman ng puso mo? Para gabi-gabi iyakan mo siya? I know it's 5 years. Pero, is it really worth it? Is he worth your tears? Chapter closed. Looking forward to the next. Kasi, Aliana, ngayon na may trabaho ka na, mas lalawak ang mundo mo. Connections, mga kakilala, hindi ba? Promise, it would be better. And it will be better in the next days to come. So, sit back and relax because the best is yet to come. Okay, Aliana?